Mga ginoo at ginang, maligayang. Ngayon, ipapaliwanag namin ang isang magandang pelikula batay sa buhay ng isang magandang estudyante na nagngangalang Caroline, hindi niya alam ang kahulugan ng katapatan at patuloy na nagpapalit-palit ng mga lalaki at ginagamit sila. Sa huli, natagpuan niya ang lalaking nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng buhay sa kanyang sariling paraan. Ano ang susunod na mangyayari? Panoorin ang episode pelikula, ipinakilala tayo sa isang magandang dalaga na nagngangalang Caroline Dennings, iniisip niya ang kanyang nakaraan at ang kwento ay bumabalik sa nakaraan. Ito ang taon nang lumipat si Caroline sa ibang bayan para tapusin ang kanyang pag-aaral sa high school. Ang parehong taon ay nakasaksi ng maraming insidente na masama. Ang ama ni Caroline ay na-diagnose na may cancer, nagkaroon ng sunog sa bayan na pumatay sa mga hayop at tao. Mayroon ding serial killer na gumagala sa bayan, ngunit para kay Caroline, ito ang taon ng pag-ibig kung saan naramdaman niya ang kalayaan at nag-enjoy ng husto. Nag-enroll si Caroline sa isang marangyang high school ngunit ayon sa kanya, puno ito ng mga kakaibang estudyante. Para patunayan ang kanyang punto, ikinwento niya ang kwento ng isang estudyante na nag-aral dito noong nakaraang taon bago dumating si Caroline. Ang pangalan niya ay Lily at siya ay maganda. Siya ay napakatalino ngunit nagtrabaho sa isang nightclub para suportahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Nalaman ng mga estudyante ang tungkol sa kanya at nagkaisa sila para gawing miserable ang kanyang buhay. Nagtatapon sila ng mga mainit na barya sa kanya sa paaralan. Ngunit hindi sumuko si Lily at pumasok sa paaralan araw-araw sa loob ng 2 taon. Isang araw, may mga batang naglalaro malapit sa mga bukirin ng paaralan at natagpuan ang kanyang bangkay na may mga marka ng nasunog na barya sa buong katawan. Isang estudyante na nagngangalang Thurston ang nagpakilala at inanyayahan siya na sumama sa kanya para manigarilyo. Ngayon, nakaupo si Caroline kasama ang mga estudyanteng lasing sa loob ng van. Ginagawa lang nila yon dahil sa pagkabagot. Ngunit si Thurston ay may sariling dahilan kung bakit siya laging lasing. Si Wexler Anderson ang guro na sa paanuman ay katulad ni Caroline. Pakiramdam niya ay may kakulangan sa loob niya tulad ng sa kanya. Pagkatapos mamatay ang ina ni Caroline, naramdaman niya ang parehong kawalan sa loob. Sinubukan niyang makuha ang pagmamahal mula sa mga tao ngunit walang nagbigay sa kanya. At may isang bagay tungkol kay Wexler na umaakit sa kanya. Tinanong siya ni Wexler kung bakit siya nakatingin sa kanya ng ganoon. Sinabi ni Caroline sa kanya ang nararamdaman niya tungkol sa paaralan at sa mga estudyante dito. Sabi niya, sila ay mga immature at pathetic. Hindi niya lang nararamdaman na manatili dito, ngunit kailangan niyang tapusin ang kanyang pag-aaral. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nag-iisa na nararamdaman ito dahil pareho sila ng nararamdaman. Habang pauwi, nagbisikleta siya. Napansin siya ni Thurston na paparating at sinadyang bumagsak sa kanyang daraanan. Nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya ng sandali. Tinanong siya tungkol sa bayan at kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga tao doon. Sinabi ni Caroline sa kanya na ang bayan ay nakakaboring at ang mga tao ay mga kriminal dito. Sinabi niya sa kanya na itigil na ang interview dahil siya ay nahuhuli na. Si Thurston ay nasa depresyon at alam ito ng kanyang pamilya. Sinusubukan niyang gawing normal ang kanyang buhay dito. Pumunta si Caroline. Caroline sa bahay ng guro na wala sa mood para tanggapin siya. Ngunit siya ay matigas ang ulo. Gusto niyang makapasok. Pagkapasok ni Wexler, sinimulan niyang tuksuhin siya gamit ang kanyang kagandahan. Alam ni Wexler kung ano ang gusto niyang gawin sa kanya ngunit hindi niya ito hinihikayat. Ngunit pagkatapos ay tinawag niya siyang gwapo at umalis sa kanyang bahay. Tinuruan siya ng ina ni Caroline na tawagin ang isang lalaki na gwapo kung kailangan niyang akitin ito. Dahil lahat ng lalaki ay gustong maging gwapo sa loob. Kinabukasan, sinabi ni Wexler sa mga estudyante na magbibigay siya ng personal na tutorial at kung sino man ang interesado, dapat manatili. Alam niyang mananatili si Caroline para sa kanya at tama siya. Pareho silang nag-spend ng pribadong oras sa walang laman na silid-aralan habang dinala tayo ni Caroline pabalik sa nakaraan na ikinukwento ang kwento ni Thurston. Si Thurston ay nasa isang party kung saan siya ay pinalayas ng may-ari ng bahay na babae dahil siya ay naninigarilyo. Paglabas ni Thurston, nakilala niya si Caroline. Nag-usap sila ng ilang minuto at nagsimulang magustuhan siya ni Thurston. Pauwi, pinag-uusapan niya siya kasama ang kanyang kaibigan. Lasing sila at naaksidente. Nalaman ni Thurston na malubha ang pinsala ng kaibigan niya. May droga sa bulsa niya na kinuha ni Thurston. May tumawag sa pulis para tulungan sila sa aksidente pero natakot ang mga bata dahil may droga sila at baka hulihin sila. Itinago ni Thurston ang mga ito bago dumating ang mga pulis. Ang kaibigan niya ay may internal na pagdurugo at namatay sa lugar na iyon. Iniwan si Thurston na malungkot. Pumunta si Caroline para makipagkita kay Wexler pero abala siya sa guro ng sports. Sinabi ni Caroline na kailangan niya ng personal na aral mula kay Wexler pero tinanggihan siya ng guro ng sports dahil may appointment siya. Naiinis si Caroline kay Wexler dahil gusto niyang makasama ito ng pribado. Umalis siya sa paaralan at nag-isa muna. Nakatulog siya at nagkaroon ng kakaibang panaginip. Napanaginipan niyang nakikipaghalikan siya kay Wexler at sa isa pang panaginip ay asawa siya ni Thurston. Noong unang panahon, kapag tungkol sa pag-iibigan, si Wexler ang nasa isip niya pero kailangan niya ng kasintahan na tulad ni Thurston. Tinawagan siya ni Wexler at sinabing malit lang ang bayan na ito at kakalat ang chismis tungkol sa kanilang relasyon kung lumabas ang balita. Nagbigay siya ng dahilan tungkol sa malakas na musika at pinutol ang tawag na ikinagalit pa lalo ni Caroline. Pumunta siya para makita si Thurston at nakilala ang nanay nito nang dumating si Thurston. Diretsahan niyang tinanong ito na lumabas. Pareho silang pumasok sa kotse at nag-spend ng pribadong oras. Pero hindi magaling si Thurston kaya hindi siya nasiyahan. Kinabukasan, gusto ni Wexler na makipag-usap sa kanya pero siya ay galit. Nagawang makipag-usap ni Wexler sa kanya ng pribado at sinabi na plano niyang makasama siya ngayong weekend, na ikinasaya niya at nag-spend ulit sila ng oras sa classroom.
Sunod na makikita si Thurston na sinusubukang mapabilib si Caroline. Bumisita siya sa bahay nito dala ang cupcakes na gawa ng nanay niya, pero hindi gusto ng tatay ni Caroline si Thurston. Hindi niya pinapayagan na makipag-usap si Thurston kay Caroline. Kinuha niya ang mga cake at sinabihan itong umalis. Sinabihan pa niya si Caroline na lumayo kay Thurston. Hindi makapaniwala ang nanay ni Thurston kung bakit may galit sa anak niya dahil isa itong simpleng emosyonal na bata. Gumawa siya ng mas maraming cupcakes at siya mismo ang Cupcakes at siya mismo ang bumisita sa bahay ni Caroline. Ngayon, masayang tinanggap ng tatay ni Caroline ang nanay ni Thurston sa loob. Abala si Caroline sa pag-spend ng weekend kay Wexler at talagang nag-e-enjoy sila sa oras na magkasama. Si Thurston ay naninigarilyo kasama ang mga kaibigan, lahat ay malungkot at magulo at ang nanay niya ay nakaupo kasama ang tatay ni Caroline. Sinabi niya sa nanay ni Thurston kung paano namatay ang asawa niya sa cancer noong bata pa si Caroline, nagbibigay siya ng espesyal na pag-aalaga sa kanya. Kaya ganito siya. Pagkatapos, sinabi ng nanay ni Thurston ang tungkol sa asawa niya na laging nasa tour dahil isa itong singer. Pagkatapos bigla na lang itong hindi na bumalik sa bahay, iniwan silang mag-isa. Naiintindihan ng tatay ni Caroline ang sitwasyon at nararamdaman niyang mabuting bata si Thurston. Sa paaralan, malungkot si Caroline dahil nag-spend ng oras ang nanay ni Thurston sa tatay niya para makipagkita siya kay Thurston. Hinarap niya ito at sinabing talunan ang nanay niya, pero sinabi ng tatay niya na kailangan niyang makipag-date kay Thurston. Tinawagan siya ni Wexler para makipagkita, nangako siyang makikita ito, pagkatapos makalaya mula sa date kay Thurston. Ngayon ay maayos na ang pakikitungo ni Thurston sa tatay niya dahil nagawa ng nanay niya ang trabaho para sa kanya. Lumabas si Caroline kasama siya at sinabihan nitong ilusyonado. Hindi siya in love dito, ibinunyag niya na yun ang unang beses niya nang ginawa niya yun sa kotse kasama siya. Nagulat siya nang marinig ito, tinapos niya ang date at pumunta kay Wexler, pagkatapos ay nag-enjoy sila sa oras na magkasama. Pagkatapos ay bumaba siya at binasa ang nobela nito kung saan isinulat nito ang kwento ng buhay niya at binanggit si Caroline bilang ethereal savior. Sinabi niya kay Wexler na mali siya dahil hindi siya ethereal savior dahil hindi siya narito para iligtas ito, nag-e-enjoy lang siya. Pagkatapos ay iniwan niya ito ng note na tapos na ang lahat dito, si Thurston ay naninigarilyo kasama ang mga kaibigan kung saan isa sa kanila ay masaya. Sinabi niya na nag-eksperimento siya sa ilang mga produktong pambahay at naranasan ang astral travel, nakikinig si Thurston sa kanya, pero iniisip ng iba na ito ay droga lang. Ngayon ay pumunta si Caroline kay Thurston mismo at nag-spend sila ng pribadong oras sa paaralan. Sinusubukan ulit ni Wexler na kumbinsihin siya at iniimbitahan siya para sa hapunan sa gabi. Dito, tinanong ni Lily si Thurston kung pwede siyang sumama sa kanya sa Christmas party sa bahay nila. Pumayag siyang dumalo sa party. Kumalat ang balita sa bayan na may serial killer na responsable sa lahat ng pagpatay sa mga babaeng nagpapalit ng partner para sa pisikal na pangangailangan. Nagkaroon din ng sunog sa pabrika, kaya't napilitan ang mga tao na magsuot ng maskara na parang proteksyon pero wala talagang silbi. Kinulayan ni Wexler ang kanyang buhok at sinubukang gawing espesyal ang date nila ni Caroline, naghintay siya sa mesa pero abala na si Caroline kay Thurston. Hindi man lang sinasagot ni Caroline ang tawag niya, wasak si Wexler dahil sa pagtanggi na ito, naalala niya kung paano siya niloko ng kanyang kasintahan. Tinawagan niya ang dati niyang kasintahan na kasal na ngayon at tinanong kung masaya siya sa buhay niya. Sumagot siya ng oo, masaya siya. Hindi matanggap ni Wexler na ang mga maling tao ay nagiging masaya dahil siya ang manloloko. Kinabukasan, tinanong niya si Thurston. Thurston para sa mabilisang usapan. Ibinunyag niya na matagal nang nakikipagrelasyon si Caroline sa kanya at ginagamit lang si Thurston bilang panakip-butas. Alam ni Wexler na si Thurston ay isang taong tapat na nagmamahal kay Caroline at hindi gusto ang mga manloloko. Umuwi si Thurston na galit at pinaalis siya sa bahay. Hindi niya matiis ang mga manloloko at ayaw na niya itong makita. Pumunta siya kay Wexler at hinarap ito dahil sa pagsasabi ng totoo kay Thurston. Sobrang lungkot ni Wexler para harapin ang sitwasyon, pero iniwan pa rin siya ni Caroline para kay Thurston. Dito, nagtitipon ng mga kaibigan sa Christmas party at papunta na si Caroline doon. Lasing na naman si Thurston at mga kaibigan at halatang hindi sila para sa isa't isa. Sinubukan ni Wexler magpakamatay pero natamaan ang kanyang binti. Lumapit ang guro ng sports at tinanong kung pwede siyang dalhin sa doktor. Ibinunyag niya na mahal niya ito sa kung ano siya. Nabangga ni Caroline ang isang kotse at nawalan ng malay. Pagkagising niya, nakita niyang may isang lalaking namamatay. Lumabas na siya pala ang serial killer na papatay sana ng isa pang biktima at iyon ay si Thurston. Kinabukasan, mukhang maayos na ang lahat at pumunta si Caroline para makipagkita kay Thurston. Humingi siya ng tawad at sinabi na iniwan na niya si Wexler magpakailanman. Tinanggap siya ni Thurston dahil iniligtas niya ang buhay nito kagabi. Masaya na rin si Wexler sa bago niyang kasintahan at dito nagtatapos ang pelikula. Paki-like, comment at share ang episode sa inyong mga kaibigan. Makikita ko kayo ulit sa isa pang paliwanag ng pelikula. Ingat!